Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Marco at nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na hanggang ngayon ay hindi ko malilimutan. Taong 1970 na mangyari ito sa isang liblib na baryo sa aming kabundukan ng Quezon. Noon ay bata pa ako, 16 na taong gulang, at doon ako lumaki kasama ang aking mga magulang at ilan kong pinsan. Tahimik ang aming baryo. Wala pang kuryente noon. Ilaw, lampara lang at minsan bonfire ang gamit sa gabi. Maraming kwento ng kababalaghan ang kumakalat, pero bilang kabataan, hindi ko gaanong pinapansin. Akala ko gawa-gawa lang ng matatanda para takutin kami. Hanggang sa may isang ermitanyo na nakilala ko, at mula doon nagsimula ang kakaibang pangyayari. Ang ermitanyo ay tinatawag ng mga tao sa baryo na si Mang Isko. Siya ay nasa 50 taong gulang, payat, mahaba ang balbas, at palagi nakasuot ng kupas na barong. Naninirahan siya sa isang maliit na kubo sa gilid ng gubat, malayo sa mga tao. Madalang siyang bumaba sa baryo, maliban kung bibili ng asin o bigas. Marami ang nagsasabing may alam daw siya sa mga anting-anting at albularyo, kaya takot at galang ang tingin sa kanya ng mga tao. Isang hapon kasama ko ang pinsan kong si Rogelio at ang kaibigan kong si Benito. Nagkayayaan kaming mangahoy sa may gilid ng gubat. "Marco, baka gabihin tayo, delikado dun ah," paalala ni Rogelio. Ngumisi si Benito at sabi niya "Hindi, takot ka kasi sa multo eh. Tara na, mabilis lang tayo." Sumama ako kasi sanay na rin ako sa gubat. Habang papasok kami, napansin ko ang maliit na kubo ni Mang Isko. Tahimik, walang ingay, pero parang may naririnig akong tinig na mahina. Tila isang babae na kumakanta. "Pare, narinig niyo ba yun?" Nilingon ako ni Benito sabay tawa. Guni-guni mo lang yan. Walang babae dyan, ermitanyo nga lang nakatira eh." Pero alam kong may narinig ako. Malamlam, parang awit na galing sa malayo pero malinaw ang tono. Kinabukasan, nagkataon na dumaan ako sa kubo ni Mang Isko para manghingi ng tubig. Doon ko siya nakausap ng harapan. "Magandang hapon po, Mang Isko." Tinignan niya ako ng matalim pero may lambing ang boses niya. "Marco, apo ni Lolo Doro, hindi ba? Ano sadya mo, iho?" "Nauuhaw lang po ako eh. Baka po may maiinom na tubig." Inabot niya sa akin ang isang banga. Habang umiinom ako, may napansin akong liwanag sa loob ng kubo. Hindi ito kandila o lampara. Mas maliwanag at kulay asul. Napansin ni Mang Isko ang tingin ko. "Huwag ka na lang masyadong mausisa, Marco. Hindi lahat ng nakikita para sa mga mata ng tao." Tumango na lang ako. Pero bago ako umalis, may narinig na naman ako tinig ng babae mula sa likod ng kubo. "Isko, gabi na." Nanlamig ang batok ko. Nang lingunin ko, wala akong nakita. Si Mang Isko mabilis na sumabat. "Umuwi ka na, Marco. Huwag ka na ring magawi rito kapag lumalalim na ang gabi." Mula noon naging palaisipan sa akin ang tinig na iyon. At isang gabi, napatunayan kong hindi ako nagkamali. Nasa bahay ako nang marinig ko si Rogelio at Benito. Nagkukwentuhan sa may silong. "Pare, sabi nila may babaeng dumadalaw kay Mang Isko gabi-gabi. Engkanto raw. Kaya hindi tumatanda si Mang Isko eh. Ganun at ganun pa rin ang itsura," sabi ni Rogelio. Umiling si Benito. Kung engkanto yun, ibig sabihin hindi tao ang kasama niya. Delikado." Hindi ako nakatiis. Kailangan kong malaman ang totoo. Kaya isang gabi, naglakad akong palihim papunta sa kubo ni Mang Isko. Nakalubog ang buwan, madilim ang paligid, pero malinaw ang liwanag mula sa kubo niya. At doon ko siya nakita. Si Mang Isko ay nakaupo, nakangiti, kausap ang isang babae na hindi ko kilala. Napakaganda niya, mahaba ang buhok, makinis ang balat, nakasuot ng puting damit na kumikislap,
sa ilalim ng dilim. Pero ang kakaiba, hindi siya lumalakad sa lupa. Parang nakalutang ang kanyang mga paa. Isko, bakit mo ako tinatawag dito? Hindi ba delikado kapag may ibang makakakita? Sabi ng babae. Lumapit si Mang Isko, hinawakan ng kamay ng nilalang. Hindi ko kayang hindi ka makita, Ligaya. Kahit engkanto ka, mahal kita. Nanlaki ang mata ko. Engkanto pala ang babae. Doon nagsimula ang lahat ng kababalaghan na bumalot sa aming baryo. Hindi ko mapaliwanag ang nararamdaman ko noong gabing yon. Para ko nga nanonood ng isang bagay na hindi para sa mga mata ng tao. Kitang-kita ko si Mang Isko, isang ermitanyong matanda, nakikipag-usap sa isang engkanto na ang pangalan pala ay Ligaya. Hindi ko namalayan na napapalapit ako sa kubo. May narinig akong kaluskos mula sa paa ko at biglang napalingon si Ligaya. Matalim ang tingin niya pero hindi galit, parang nagtataka. Isko, may nanonood. Bulong ng engkantong babae. Agad akong tinawag ni Mang Isko. Marco, halika rito, huwag ka matakot. Nanlamig ako pero hindi ko rin nagawang tumakbo. Lumapit ako, nanginginig. Ako po, pasensya na, hindi ko po sinasadya eh. Ngumiti si Ligaya, isang ngiting hindi ko makakalimutan. Bata pa siya, wala siyang alam, hayaan mo na Isko. Tumango si Mang Isko. Makinig ka Marco, ang nakikita mo ay hindi dapat ibinabalita kung kani-kanino. Delikado para sa akin at lalo na para sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko, pero bago ako umalis, nilapitan ako ni Ligaya. Ang mga mata niya ay tila may sariling liwanag. Huwag ka matakot, hindi lahat ng nilalang mula sa amin ay masama. Pag uwi ko, hindi ako nakatulog. Sa isip ko paulit-ulit na bumabalik ang mukha ni Ligaya. Hindi siya katulad ng mga nilalang na ikinukwento ng matatanda na mapanakit o mandaraya. Sa halip, dama ko na may malalim na damdamin siya para kay Mang Isko. Kinabukasan, nagkita kami ni Rogelio at Benito sa may ilog. Marco, parang puyat ka, sabi ni Rogelio habang naglalaban ng short. Umiling ako at sinabi nga, wala, nagising lang ako ng maaga. Sumabat si Benito. Narinig mo ba yung sabi ng mga matatanda? Yung engkanto raw na yun isilosa kapag may nakialam sa relasyon nila. Dinadala raw sa kabilang mundo. Kinilabutan ako. Kung totoo yun, baka ako ang sunod. Pero pinili kong manahimik. Lumipas ang ilang linggo. Madalas na akong dumadaan sa kubo ni Mang Isko. Minsan ay nakikita ko siya mag-isa. Minsan naman ay nandoon si Ligaya. Unti-unti, nasasanay na rin ako sa presensya ng engkanto. At minsan ay parang ate na ang turing ko sa kanya. Marco, may mga bagay na hindi mo dapat ipagsabi. Ang mga mata ng tao ay mapanghusga. Kapag nalaman nila na narito ako, baka kung kaya nilang usigin. Opo ate Ligaya, hindi ko po sasabihin kahit kanino. Ngumiti siya at sinabi nga, salamat bata. Pero hindi lahat ay nananatiling tahimik. Isang gabi, may mga lasing mula sa baryo. 3 lalaki ang napadpad sa gubat. Narinig nila ang tinig ni Ligaya na umaawit. Sa halip na umalis, pinuntahan nila ang kubo ni Mang Isko. O Isko, may tinatago ka palang babae rito ah! Sigaw ng isa. Si Tomas, kilalang siga sa baryo. Lumabas si Mang Isko halatang nagpipigil ng galit. Umalis kayo, hindi ito lugar para sa inyo. Pero hindi sila nakinig. Teka, pakilala mo nga sa amin yung babae mo. O baka naman, engkanto nga, ha? Sabay tawanan ng mga ito. Mula sa loob, lumabas si Ligaya. Kumikislap ang paligid nang makita siya ng 3 lasing. Biglang natahimik ang dalawa, pero si Tomas ay ngumisi pa rin. Aba, maganda. Parang diwata.
Pwede bang makausap ka, iha? Lumapit si Ligaya. Malamig ang tinig. Umalis na kayo bago pa mahuli ang lahat. Pero imbis na sumunod, inulat ni Tomas ang kamay niya para hawakan si Ligaya. At doon nagsimulang mangyari ang hindi ko malilimutan. Biglang lumakas ang hangin, umikot ang dahon sa paligid at parang lumabo ang paningin ko. Si Tomas napasigaw, hawak ang kamay niyang parang nasunog. Teka, ano to? Aray ko! Sigaw niya. Hindi mo ako dapat hinawakan. Malamig na sabi ng engkanto. Mabilis na tumakbo ang dalawa kasama si Tomas, pero siya ay napaluhod sa lupa nanginginig. Lumapit si Mang Isko, inilapat ang kamay sa balikat ni Tomas. Mabuti pa, wag mo nang uulitin. Baka hindi lang kamay mo ang mawala sa'yo. Pagkatapos nun, kumalat sa baryo ang balita. May nilalang araw na nakatira sa kubo ni Mang Isko at simula noon nagsimula ng matakot ang mga tao. Matapos ang insidente kay Tomas, nagsimula ng mabalot ng takot at usap-usapan ang aming baryo. Parang apoy na kumalat ang balita. May engkanto raw na kasintahan si Mang Isko. Ang iba takot na dumaan sa gubat. Ang iba naman galit kasi iniisip nila na dala ng engkanto ang kapahamakan sa baryo. Naririnig ko ang mga usap-usapan ng matatanda sa tindahan ni Aling Isabela. Delikado yan. Kapag nagalit ang engkanto, baka magkasakit ang mga bata. Wika ni Aling Isabela. Kung sumpain tayong lahat, mabuti pa paalisin na yung ermitanyo. Siya ang nagdadala ng salot dito. Dagdag ng isa pang lalaki. Tahimik lang akong nakikinig. Hindi ko magawang ipagtanggol si Mang Isko at si Ligaya dahil baka ako mismo ang pagdudahan. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi sila masama. Isang gabi, habang natutulog ako, bigla akong nagising dahil sa malakas na kaluskos sa labas ng bahay. Nang sumilip ako sa bintana, nakita ko si Tomas. Pawisan, namumutla at tila parang wala sa kanyang sarili. Marco, tulungan mo ko. Garalgal ang boses niya. Agad kong binuksan ang pinto. Tomas, ano nangyari sa'yo? Ipinakita niya ang kanyang braso. Doon ko nakita ang balat niya ay tila nagkabutas-butas, parang kinakain ng mga insekto. Simula nung gabi na yon, lagi ko siyang nakikita sa panaginip ko. Si Ligaya, galit siya. Sinasabi niyang hindi niya ako mapapatawad. Tulong, Marco. Bago ko pa siya masagot, dumating si Rogelio at Benito. Anong kaguluhan to? Sabi ni Rogelio. Ipinakita ko sa kanila ang braso ni Tomas. Pareho silang napatras sa takot. Ay, Diyos ko, parang kinulam. Bulalas ni Benito. Naisip ko kaagad si Mang Isko. Siya lang ang pwedeng makatulong. Kaya sama-sama naming dinala si Tomas sa kubo ng ermitanyo. Pagdating namin doon, nagulat si Mang Isko. Dinala niyo siya rito? Opo, Mang Isko. Wala na kaming ibang malalapitan eh. Tignan niyo po ang kamay niya. Sagot ko. Lumapit si Ligaya mula sa loob. Malamlam ang muka. Isko, hindi ko sinadya. Pero siyang unang naglapastangan. Umiling si Mang Isko. Ligaya, bata pa siya sa isip. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Hayaan mo na, ako nang bahala. Kinuha ni Mang Isko ang isang lumang bote na may lamang langis at mga dahon. Dinampi niya ito sa sugat ni Tomas habang bumubulong ng dasala. Dahan-dahang kumalma si Tomas pero hindi tuluyang nawala ang sugat. Hindi ko kayang tanggalin lahat. Hanggang sa mamamatay siya, dala niya ang marka na ginawa niya. Nanginginig si Tomas. Patawad, hindi ko rin sinasadya. Si Ligaya ay tahimik lang, nakatingin sa malayo. Para bang mabigat din sa loob niya ang nangyari. Lumipas ang mga araw, unti-unting nagkasakit ang ilan sa baryo. May mga bata na biglang nilalagnat, may mga alagang hayop na namamatay ng walang dahilan. At gaya ng inaasahan, kay Mang Isko agad tinuturo ng mga tao ang sisi.
Iyan ang dala ng pakikipagrelasyon niya sa engkanto. Kung hindi natin siya papaalisin, tayo ang susunod na mamamatay. Sabi ni Aling Isabela. Pumalag si Rogelio. Pero wala pa tayong pruweba na sila ang dahilan. Hindi pruweba ang kailangan, Rogelio. Pakiramdam, lahat ng ito ay nagsimula ng lumitaw ang engkanto. Sagot ng isa pang matanda. Tahimik lang ako. Gusto kong ipagtanggol si Mang Isko at Ligaya pero alam ko nga magiging kahina-hinala din ako. Isang gabi, kinausap ako ni Ligaya habang ako'y nag-iisa sa kubo. Marco, pakiramdam ko hindi na kami ligtas dito. Hindi kami tanggap ng mga tao. Pero Ate Ligaya, hindi nyo naman sila sinasaktan eh. Bakit sila ganyan? Kasi iba ako. Ang hindi nila kilala, kinatatakutan nila. Pero kahit anong gawin nila, hindi ko kayang iwan si Isko. Pagtingin ko kay Mang Isko, tahimik lang siyang nakikinig. Kita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalala, pero mas nangibabaw ang pagmamahal. Marco, kung dumating ang araw na may mangyaring masama, mangako ka sa akin. Huwag mong hahayaang kalimutan ng tao ang totoong nangyari. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin pero ramdam ko may paparating na panganib. Mabilis na kumalat ang takot sa baryo. Sa bawat pagkakasakit ng bata, sa bawat hayop na biglang namamatay, si Mang Isko at Ligaya agad ang tinuturo ng mga tao. Parang walang katapusan ang bulungan sa tindahan ni Aling Isabel at sa mga umpukan ng mga magsasaka. Kung hindi natin sila papaalisin, tuluyan tayong mamalasin. Wariing sabi ng isang matanda na si Lolo Igme. Baka mas mabuti pa, sunugin na lang ang kubo ng ermitanyo. Dagdag pa ni Tomas na hanggang ngayon ay may sugat pa rin ang braso. Nang marinig ko yon, nanlamig ako. Alam kong hindi matatahimik ang mga tao hanggat hindi nila naaalis si Mang Isko. Kinagabihan, pumunta ako sa kubo para balaan sila. Mang Isko, Ate Ligaya, delikado na po. Narinig ko ang plano nilang sunugin ang bahay po ninyo. Nagkatinginan silang dalawa. Si Mang Isko ay malungkot na ngumiti. Alam ko, Marco. Matagal ko nang nararamdaman na mangyayari ito. Hindi ba natin sila pwedeng kausapin? Tanong ko. Kapag puno ng takot ang tao, wala na silang pakikinig. Ang nakikita lang nila ay ang banta, hindi ang katotohanan. Tahimik kaming tatlo. Ang tanging naririnig namin ay ang huni ng kuliglig at ang malakas na hampas ng hangin sa mga dahon. Kinabukasan, nagsama-sama ang mga lalaki sa baryo. May dalang itak, gulok at mga sulo. Pinangunahan ito ni Tomas, kasama sina Lolo Igme at iba pa. Ngayon natin tatapusin ang sumpa, sigaw ni Tomas. Ako, si Rogelio at si Benito ay nakiusap sa kanila. Mga kuya, huwag naman. Wala silang ginagawang masama, sigaw ko. Pero tinulak lang ako ni Tomas. Marco, batang-bata ka pa. Hindi mo alam ang panganib. Kung hindi natin gagawin to, baka buong baryo ang kapalit. Wala kaming nagawa kundi sundan sila. Umaasang mapipigilan pa ang masama nilang balak. Pagdating sa kubo, agad nilang sinindihan ang mga dala nilang sulo. Tinutok nila sa dingding na pawid at nagsimulang ibato ang apoy. Sunugin na para matapos na ang sumpa, sigaw ni Lolo Igme. Agad akong sumugod. Mang Isko! Ate Ligaya! Lumabas kayo dyan! Ngunit bago pa man lumiyab ang kubo, biglang lumakas ang hangin. Ang sulo ay isa-isang namatay, parang binuhusan ng tubig. Ang mga lalaki ay napatras. Sa loob ng kubo, lumabas si Ligaya. Hindi na siya kasing amo ng una kong nakita. Ang kanyang buhok ay humaba, umaalon sa hangin, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na kulay asul. Mga hangal, wala akong ginagawang masama sa inyo, pero nais ninyo akong itaboy at sunugin ang aking minamahal. Wika ng engkanto. Napatras ang mga lalaki, nanginginig, pero si Tomas matapang pa rin. Engkanto ka!
Dapat ka lang mawala! Sabay sibat ng itak. Hindi ko na napigilang sumigaw. Tomas, wag! Ngunit bago pa siya makalapit, biglang bumagsak si Tomas. Ang lupa ay parang gumalaw, bumuka ng kaunti at doon siya natapilok. Ang itak niya ay lumipad at bumagsak sa may damuhan. Tumakbo palayo ang ibang lalaki, pero may ilan pa ring nananatili. Nagdadasal, napapasigaw, hindi malaman ang gagawin. Maya-maya lumapit si Mang Isko kay Ligaya. Hinawakan ang kanyang kamay. Ligaya, tama na. Sila'y tao lamang. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Dahan-dahang bumalik sa dati ang anyo ni Ligaya. Ang kanyang mga mata ay muling naging malungkot, hindi galit. Kung hindi lang kita mahal, Isko, matagal ko na silang pinarusahan. Pero para sa'yo, magtitimpi ako. Tahimik ang lahat, kahit ang mga nananatiling lalaki ay hindi na makakibo. Ang tanging ingay ay ang pag-iyak ni Tomas, na ngayon ay nakahandusay sa lupa, hawak ang kanyang sugatang paa. Umuwi sila na may takot at puot, pero alam kong hindi pa tapos ang lahat ng kanilang ginawa. Matapos ang gabing yon lalo pang lumala ang sitwasyon sa baryo. Hindi na naglalabas ng bahay ang mga tao kapag dapit hapon. Maraming magulang ang ayaw nang palapitin ang kanilang mga anak sa gubat. At sa tuwing nagkakasakit o may namamatay na hayop, si Mang Isko at si Ligaya ang agad na tinuturo. Sa sarili ko, alam kong hindi sila ang dahilan, pero mahirap ipaliwanag sa mga taong takot at galit. Isang gabi, may kakaibang pangyayari. Nagising ako sa sigaw ng kapitbahay naming si Aling Rosa. Paglabas ko, nakita ko ang kanyang anak na si Neneng. 8 taong gulang, nangingisay, maputla, malamig ang balat at walang malay. Diyos ko, tulungan niyo kami. Baka mamatay ang anak ko. Iyak ni Aling Rosa. Agad na nagdatingan ang mga tao. Ang ilan umiiyak, ang iba naman galit. Kasalanan to ng engkanto Sinumpa nila ang bata. Sigaw ni Tomas na hanggang ngayon ay pilay-pilay pa rin sa paa. Walang nagawa ang mga tao kundi pumunta kay Mang Isko. Pirusahan nilang kinaladkad si Neneng papunta sa kubo. Isko, ikaw ang may alam dito. Gamutin mo to. Kung hindi, pati ikaw sisirain namin. Galit na sigaw ni Mang Igme. Pagdating namin sa kubo, lumabas si Mang Isko at si Ligaya. Anong nangyari? Itinulak ni Tomas si Neneng papalapit. Kung hindi kayo may sala, patunayan nyo. Gamutin nyo siya. Lumapit si Ligaya. Hinawakan ang noo ng bata. Pumikit siya at ilang sandali pa, dahan-dahang bumalik ang kulay sa pisngi ni Neneng. Huminga ng malalim ang bata at unti-unting nagmulat ng mata. Nanay? Mahina niyang tawag. Agad siyang niyakap ni Aling Rosa. Umiiyak sa tuwa, pero imbis na magpasalamat, muling nag-ingay ang mga tao. Ginawa niya lang yan kasi siya rin ang nagdulot ng sakit. Sigaw ni Tomas. Hindi, nakita niyo mismo, gumaling ang bata. Sagot ko naman. Pero hindi nakinig ang karamihan. Sa halip mas lalo pa silang natakot. Kinabukasan, nagsimula ang sunod-sunod na kababalaghan. May mga magsasaka na nawalan ng 6 palay, para bang nilamon ng lupa. May isang pamilya na nagising na puno ng dugo ang kanilang bakuran, kahit walang hayop na pinatay. May mga tao ring nagsasabing naririnig nila ang boses ni Ligaya sa gitna ng gabi, kahit hindi naman sila lumalapit sa gubat. Ang mga tao lalong nagalit. Hindi na to pwede. Kapag hindi natin sila pinalayas talaga, mauubos tayong lahat. Mariing sigaw ni Tomas sa pulong baryo. E paano naman kung lumaban sila? Sagot naman ng isa. Magdadala tayo ng pari mula sa bayan. Siya na ang bahala. Sagot naman ni Tomas. Doon ko naramdaman ang matinding kaba. Kapag dumating ang pari, baka tuluyan nang mawala si Ligaya. Kinahapunan, pumunta ako sa kubo at binalaan sila. Mang Isko, Ate Ligaya,
Balak nilang magdala ng pari kapag dumating yun. Baka hindi na kayo ligtas. Tahimik lang si Mang Isko, nakatingin sa kawalan. Marco, matagal ko nang alam na hindi matatanggap ng mga tao ang pagmamahalan namin ni Ligaya. Pero hindi ko kayang iwan si Ligaya. Hinawakan ni Ligaya ang kamay ni Isko. Kung mawawala ka, Isko, mas gugustuhin ko na rin mawala sa mundong to. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Ramdam ko ang bigat ng kanilang mga salita at doon ko unang naisip baka mauwi ito sa trahedya. Makalipas ang 3 araw, dumating nga ang pari mula sa bayan. Siya si Padre Ernesto, isang matandang Kastila na matagal nang naninilbihan sa probinsya. Kilala siyang mahigpit sa mananampalataya at hindi natitinag sa mga kwento ng kababalaghan. Pagdating niya sa baryo, sinalubong siya ng mga tao na para bang may dumating na tagapagligtas. Padre, kayo na po ang bahala. Kailangan naming mailigtas ang aming baryo, sabi ni Tomas, halos lumuhod sa harap ng pari. Tumango si Padre Ernesto. Kung totoo nga ang may masamang espiritu na napapanggap na babae, kailangan siya mapalayas. Nanlamig ako sa narinig ko. Para bang hindi na siya nagdalawang isip kung ano ang katotohanan. Para sa kanya, si Ligaya ay isang nilalang na dapat mawala. Kinagabihan, sama-sama kaming pumunta sa kubo ni Mang Isko. Ako, si Rogelio at si Benito. Inapilitang sumama pero mabigat ang pakiramdam ko. Habang naglalakad, nagdasal ng malakas si Padre Ernesto, dala ang krus at isang bote ng banal na tubig. Ang mga tao na may hawak na kandila, parang isang prosesyon ng galit at takot ang naganap. Pagdating namin sa kubo, lumabas agad si Mang Isko. Padre, mga kababaryo, ano bang pakay nyo rito? Tanong niya rito. Sumigaw si Tomas. Hoy, Tatang Isko, ibigay mo sa amin ang engkanto mong babae. Hindi na siya pwedeng manatili rito. Tumango si Padre Ernesto. Lumabas ka, espiritu sa ngalan ng Diyos. Ipinag-uutos kong ipakita mo ang iyong sarili, sabi ng pare. At doon lumabas si Ligaya, ngunit hindi siya katulad ng dati kong nakita. Hindi siya galit, hindi rin siya nagtatago. Nagsuot siya ng puting damit na kumikislap at ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Hindi ako masamang nilalang. Mahal ko lang si Isko. Iyon lang ang kasalanan ko. Kasalanan iyon, sigaw ng pare, sabay wisik ng banal na tubig. Tumama ang patak sa balat ni Ligaya at bigla siyang napasigaw. Kumislap ang kanyang anyo, parang nauupos na kandila. Niyakap siya kaagad ni Mang Isko. Padre, tama na, hindi siya masama, sabi ni Mang Isko. Ngunit hindi tumigil ang pare. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, pinapalayas kita. Lumakas ang hangin sa paligid. Ang mga dahon ay nagliparan at ang lupa ay umuga. Ang mga tao ay nagsigawan, nagsitakbo palayo. Pero ang pare ay nananatiling nakatindig, patuloy sa kanyang dasal. Si Ligaya umiiyak. Humarap kay Mang Isko. Isko, hindi ko na kaya manatili. Pinapalayas na nila ako. Kung pipiliin ko pa na manatili rito, baka pati ikaw masaktan. Yumakap si Mang Isko ng mahigpit. Hindi kita iiwan, Ligaya. Kung mawawala ka, sasama ako. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Kapag sumama ka, wala nang balikan. Mas pipiliin kong mawala kasama ka kaysa mabuhay nang wala ka. Doon ko nakita ang kakaibang liwanag. Ang katawan ni Ligaya ay unti-unting nagiging usok. Naglaho sa harapan namin. Si Mang Isko ay humawak pa rin hanggang sa pareho silang balutin ng kumikislap na alikabok. Mang Isko! Sigaw ko, pero huli na. Isang malakas na hangin ang dumaan at sa isang iglap wala na sila. Ang kubo ay naiwan pero walang bakas ni Mang Isko o ni Ligaya. Tahimik ang lahat. Ang pari ay nakatayo pa rin, hawak ang krus, pawisan at hingala. Natapos na, wala na ang masamang espiritu, sabi niya.
Pagkatapos ng gabing yun, parang ibang baryo na ang dinatnan ko. Ang mga tao bagamat may takot at kaba pa rin ay nagbabalik sa kanilang normal na gawain. Para bang wala na sa iniisip nila kundi tapos na ang lahat. Ligtas na ulit ang baryo. Salamat sa Diyos, tapos na. Wala na tayong aalalahanin pa, sabi ni Tomas. Ngunit ako hindi mapakali. Sa bawat gabi na dumaraan, naiisip ko pa rin si Mang Isko. Hindi ko matanggap na ganun na lang siya nawala, na para bang hinigop ng hangin kasama ang babaeng mahal niya. Isang linggo ang lumipas. Napansin kong halos walang hustong pumupunta sa lugar ng kubo. Naiwan itong nakatayo pero walang lumalapit kahit mga bata. Sabi ng iba, naririnig pa din daw nila ang mga bulong tuwing gabi. Minsan naglakas loob akong pumunta mag-isa. Dala ko ang maliit na lampara at dahan-dahang pumasok sa loob. Tahimik, walang tao pero sa sahig, nakita ko ang isang bagay na naiwan. Isang piraso ng lumang baston ni Mang Isko. Pinulot ko iyon at napahawak ako ng mahigpit. Para bang nararamdaman ko ang bigat ng desisyon na ginawa niya. Pinili niya ang engkanto kahit kapalit ang lahat. Kinabukasan, kinausap ko si Rogelio at Benito. Mga kasama, hindi niyo ba naalala si Mang Isko? Para bang nakalimutan na siya ng lahat. Sumagot si Rogelio. Ano pa bang magagawa natin, Marco? Pinili niya yun eh. Baka nga mas mabuti ng ganun. Tahimik naman si Benito pero maya-maya ay nagsalita. Pero bakit? Parang hanggang ngayon ramdam ko na parang nandito pa sila. Lalo kapag hating gabi. Nagkatinginan kami. Pare-pareho pala kaming may naririnig na kakaiba sa mga oras ng gabi. Isang gabi, sabay-sabay kaming pumunta ulit sa kubo. Dala namin ang mga lampara at tahimik na naupo sa harap. Habang lumalalim ang dilim, biglang umihip ang malamig na hangin. Narinig namin ang mahinang tinig ng isang babae. Napatingin kami sa paligid pero walang tao. Kasunod nun, may humaplos na tunog ng baston na tumutunog-tunog sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Rogelio. Narinig niyo ba yon? Tumango ako. Oo, parang nandito sila. Doon ko napagtanto na hindi tuluyang nawala sina Mang Isko at Ligaya. Maaaring nasa ibang daigdig na sila pero hindi pa rin lubos na naglaho ang alaala nila sa baryo. At hanggang ngayon, tuwing bumabalik ako sa lugar na yon, nararamdaman ko pa rin ang malamig na hangin at ang bulong ng dalawang nilalang na pinagbuklod ng kakaibang pag-ibig. Ang ermitanyo at ang engkanto. Pagkaraan ng gabi nga, narinig namin ang tinig ni Ligaya at tunog ng baston ni Mang Isko. Hindi na kami mapakali ni Rogelio at Benito. Para bang kahit anong gawin namin sa araw, laging may kirot at tanong sa isipan. Marco, paano kung bumalik sila? Paano kung hindi pa tapos ang tungkulin nila dito sa lupa? Hindi ko alam eh. Pero sigurado akong may gusto silang iparating. Hindi sila nagpapakita para takutin lang tayo. Tahimik naman si Rogelio, pero alam kong may agam-agam din siya. Makalipas ang ilang araw, kumalat sa baryo ang usap-usapan na may mga nakakarinig din daw ng mga bulong sa kubo. May magsasaka na dumaan isang madaling araw. Umuwi siyang nanginginig at namumutla. Ang sabi niya, may babaeng nakatayo raw sa bintana, nakaputi, nakatingin lang sa kanya. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Pero tiyak ko, hindi siya taga rito. Sabi ng magsasaka. Doon nagsimulang muli ang pagkakaroon ng takot sa baryo. May ilan na ayaw nang dumaan sa kalsadang malapit sa kubo, kahit iyon ang pinakamadaling daan papuntang palengke. Isang gabi, nagkayayaan kaming tatlo na magbantay ulit malapit sa kubo. Hindi namin matiis ang takot at tanong, kaya naisip naming harapin kung ano man ang nagpapakita. Habang nakaupo kami sa damuhan, dala ang lampara at kaunting pagkain, biglang umihip ang malamig na hangin. Kumaluskos ang mga dahon ng kawayan. Parating na sila, bulong ni Rogelio. Maya-maya lumitaw sa bintana ang isang anyo ng babae. Maputi ang suot, mahaba ang buhok
at malinaw naming narinig ang kanyang tinig. Isko, Isko. Sabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Benito. Si Ligaya. Kasunod noon na narinig naming muli ang tunog ng baston papalapit mula sa loob ng kubo. Napalunok ako. Mang Isko, nandito ka ba talaga? Tanong ko. Ngunit walang sumagot. Sa halip bumukas ng dahan-dahan ang pinto ng kubo. Lahat kami napatras pero hindi kami tumakbo. Sa loob ng kubo may liwanag na tila galing sa alitap-tap. Kumikislap-kislap at galing sa gitna noon nakita namin na magkahawak kamay sina Mang Isko at Ligaya. Hindi sila tulad ng mga taong nakikita natin. Parang may bahid ng usok ang kanilang anyo. Parang mga kaluluwang hindi tuluyang makatawid. Bakit kayo bumalik? Tanong ko. Sumagot si Mang Isko. Mahina pero malinaw. Hindi kami makaalis hanggat hindi natatapos ang sumpa. Nagkatinginan kaming tatlo. Teka, anong sumpa yun? Tanong ni Rogelio. Si Ligaya ang nagsalita. Ang pag-ibig namin, pinagbawalan, hindi tinanggap. Hanggat hindi nagiging totoo sa mata ng tao, hindi kami makakalaya. Natigilan ako. Doon ko naunawaan. Kaya pala paulit-ulit silang bumabalik. Kaya pala naririnig ang kanilang mga tinig. Hindi lang sila nagpaparamdam. May hinihingi silang katarungan sa kanilang pag-ibig. Paano namin kayo matutulungan? Tanong ko. Ngumiti si Ligaya, ngunit bakas ang lungkot. Kailangan niyong ikwento ang lahat. Ipasa niyo sa bawat bibig ng tao, sa bawat tenga. Kapag naniwalang tao na ang pag-ibig ay hindi kasalanan, doon kami makakalaya. Pagkasabi niya noon, unti-unting naglaho ang liwanag. Naiwan kaming tatlo, nanginginig, pero malinaw ang aming narinig. Kinabukasan agad naming ikinuwento sa ilang kapitbahay ang aming nakita at narinig. Pero imbis na paniwalaan, tinitigan lang nila kami na parang wala kami sa matinong pag-iisip. Marco, baka nananaginip lang kayo. Sabi ng isang matanda. Hindi kami nananaginip. Nakita namin sila. Narinig namin ang boses nila. Ngunit walang naniwala. Ang iba pa nga, iniwasan na kami. Doon nagsimula ang mabigat na pasanin sa amin. Alam naming may misyon kami para kay Mang Isko at Ligaya. Pero paano namin gagawin kung ang mga tao mismo ay ayaw makinig? Tuwing gabi bumabalik kami sa kubo at sa bawat pagbalik naririnig namin pareho ang tinig. Para bang pinapaalala nila na hindi pa tapos at kami ang natitirang saksi sa kanilang kwento. Magmula nang magpakita muli sina Mang Isko at Ligaya sa aming tatlo, hindi na nawala sa isip ko ang bawat salitang binitawan nila. Para bang kahit anong gawin ko sa maghapon, lagi kong naririnig ang mahinang tinig ni Ligaya at ang tunog ng baston ni Mang Isko. Hindi lang ako, pati sina Rogelio at Benito. Aminado silang binabagabag din sila ng alaala ng gabing yon. Kahit sabay-sabay naming pilitin na huwag pag-usapan, kusa itong bumabalik sa mga usapan namin. Marco, kung totoo nga sinasabi nila, paano tayo makakatulong? Kahit sa pamilya ko, hindi ako pinaniniwalaan eh. Ang tingin nila sa akin, nababaliw. Napabuntong hininga ko. Ganon din sa amin. Sabi ni tatay, baka raw nakainom ako ng lambanog, kaya kung ano-anong nakikita ko. Si Benito naman, nakatingin lang sa lupa habang naglalakad. Maya-maya nagsalita siya. Hindi ako pwedeng sumuko. Nasa atin ang tanging pag-asa nila. Lumipas ang mga linggo at mas lumakas ang usap-usapan tungkol sa kubo. May mga kabataang nangahas na pumunta roon sa gabi. Dala ang tingting na binalot sa basang tela at sinindihan bilang sulo. Ang sabi ng ilan, wala silang nakita kundi madilim na silid. Pero may isa na halos hindi na makapagsalita pagka-uwi. Nanginginig, namumutla at paulit-ulit lang na sinasabing may babaeng nakatayo sa may bintana. Doon nagsimulang kumalat ang takot kahit sa palengke, sa simbahan, tuwing linggo. At kahit sa inuman sa tabing ilog,
Iisa ang pinag-uusapan, ang kubo ni Mang Isko at Ligaya. May mga matatandang nagkwento na noong kabataan nila, matagal nang sinasabi na kakaiba si Ligaya. Ang sabi, anak daw siya ng engkanto mula sa gubat. Kaya raw kahit gaano kaganda, maraming umiiwas dahil may takot na baka nga hindi siya ganap na tao. Hindi natin alam kung tao lang talaga yon, sabi ng isang matanda sa baryo. baka kaya siya minahal ni Isko dahil na-hypnotize mo na. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Oo, alam kong kakaiba si Ligaya pero malinaw na nakita ko ang pagmamahalan nila. Hindi iyon gawa ng engkanto o ng salamangka. Totoong pag-ibig yun. Isang gabi, nagkayayaan kaming 3 ulit na magbantay. Hindi namin alam kung may magaganap pero ramdam namin na may panibagong mensaheng ipapadala si Mang Isko at Ligaya. Pagkaupo namin sa damuhan, halos sabay kaming napahinto sa paghinga. Biglang sumiklab ang liwanag mula sa loob ng kubo at mula roon ay lumabas ang kanilang mga anyo. Parehong tahimik ngunit malinaw ang lungkot sa kanilang mga muka. Hindi sapat ang pagsasalaysay ninyo. Hindi pa rin kami tinatanggap ng tao, wika ni Mang Isko. Sumingit si Ligaya, mahina ang tinig. Hanggang hindi nila nauunawaan ang pag-ibig ay hindi kasalanan. Hindi kami makakaalis. Hindi ko napigilan ang sarili kong itanong. Pero paano namin gagawin iyon kung ayaw nilang makinig? Kung kahit kami, tinatawanan lang. Sandaling natahimik ang paligid bago muling nagsalita si Mang Isko. Kayo ang tulay. Hindi lahat maniniwala, pero may ilan na makikinig. Sa mga makikinig na yon, magsisimula ang pagbabago. Kinabukasan, pinilit namin na ikwento sa ibang baryo ang aming nakita. Naglakad kami hanggang sa susunod na bayan sa may bundok. Halos 3 oras na lakaran. Doon nakatagpo kami ng ilang matatandang nakinig ng seryoso. Kung totoo ang sinasabi ninyo, huwag ninyong tigilan. Ang mga engkanto ay ang mga nilalang na gaya nila. Hindi sila nagpapakita ng walang dahilan. Malamang may nakatali pa silang pangako o sumpa. Mula noon nag-iba ang ihip ng hangin. May ilan nang nagsimulang maniwala, may mga kabataan nang nakikinig at nagtatanong, at may matatanda ring tahimik na nakikinig, waring may naaalala. Isang gabi nagpakita ulit si Mang Isko at Ligaya, ngunit sa pagkakataong to, hindi lang kami ang nakakita. Kasama ng ilang kabataan na sumama sa amin, dala ang tapang at pananampalataya. Isko, narito sila. May mga nakikinig na. Salamat. Kahit mahirap, hindi nyo kami iniwan. Unti-unting lumakas ang liwanag na bumalot sa kanilang katawan. At bago sila tuluyang naglaho, narinig namin ang huling mga salita ni Ligaya. Kapag kinuwento ninyo ang aming pag-ibig, huwag nyo kaming gawing halimaw. Gawin nyo kaming tao, gaya ng nararapat. Pagkalipas ng ilang buwan, unti-unting natabunan ng panahon ang takot sa kubo. Sa halip na iwasan, may ilan nang pumupunta doon upang mag-alay ng bulaklak. May mga nagsasabing nararamdaman pa rin nila ang presensya ni Mang Isko at Ligaya. Pero hindi na iyon nakakatakot. Sa bawat salinlahi, na ipapasa ang kwento. At ngayon, ako na mismo ang nagsasalaysay sa inyo. Hindi para takutin kayo, kundi para ipaalala na kahit sa pinakaliblib na baryo, kahit sa gitna ng kababalaghan, umiiral pa rin ang tunay na pag-ibig.